Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6061-6080. Kabanata 6061. Ang Black Lotus ay mabilis na lumawak at mabilis na bumagsak. Nang makita ang kakaibang paningin, pinakawalan ni James ang kanyang Zen at ibinalot ito sa paligid ng Black Lotus. Ang Black Lotus, gayunpaman, nilabanan ang kanyang kontrol at umakyat sa kalangitan. Ang itim na lotus na ito ay may kamalayan. Ibinagsak ni James ang kanyang mga kamao, na pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa kasaysayan at Genesis patungo sa Black Lotus. Isang malakas na bang resounded sa kalangitan. Sa kasamaang palad, ang Black Lotus ay ganap na hindi nasaktan. Patuloy itong lumubog sa kalangitan at ang itim na ilaw na naglalabas mula rito ay lumago. Nabigla si James na maaari itong sumipsip ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kumilos si Zitlali. Ang isang maliwanag na pintuan ay lumitaw sa itaas ng itim na lotus. Sa susunod na sandali, naglakad siya palabas ng pintuan at humakbang sa itim na lotus. Ikaw masamang lotus, gaano ka manggahas na ipagkanulo ang iyong sariling Panginoon? Panipi. Bigla, pinakawalan ng Black Lotus ang isang kakilakilabot na madilim na kapangyarihan. Ang isang makapal na ulap ng pagdurusa ay agad na natipon sa itaas ng ulo ng Zitlal Persecond, at sinaktan siya ng kidlat, na nagdulot sa kanya na manginig sa sakit. Hindi ba iyon ang aking kidlat ng Quasar? Gumawa ito ng isang masasamang bersyon. Nagulat, lumipad si James sa Black Lotus. Ang Black Lotus ay nadama ni James na malapit at mabilis na kumatok kay Zitlali. Pagkatapos, nakatakas ito sa direksyon ng Timog Kanluran. Kasabay nito, ang isang kaakit-akit na tinig ay nagmula sa walang bisa. Salamat sa pagpapalam sa akin, Master. Kung magkita tayo muli, ay lalaya ko ang iyong buhay. Panipi. Walang oras si James upang mag-abala sa Black Lotus. Mabilis siyang sumugod upang mailigtas ang Zitlali. Sigurado ka ba? Sabik na sinabi ni Zitlali, mabuti ako, James. Ngunit ang itim na lotus ay isang pagpapakita ng iyong panloob na demonyo. Mayroon itong lahat ng iyong supernatural na kapangyarihan at lakas. Kung gagamitin ito ng maling tao, ikaw ay nasa malaking problema. Bumantong hininga si James, alam ko. Ngunit nasa lupain na tayo ngayon. Hindi ito makatakas. Nagmamadali ang sinabi ni Zitlali, maaari. Kapag ang itim na lotus ay nasa iyong kaluluwa, konektado ito sa iyong kaluluwa. Alam nito ang lahat ng iniisip mo. Ngayon na ito ay nakabuo ng kamalayan sa tulong ng kuko na iyon, minana nito ang lahat ng iyong mga supernatural na kapangyarihan at alaala. Malalaman nitong dumaan sa daanan ng HUD ng Forlat Land upang makatakas. Nang marinig niya ang paalala ni Zitlali, agad siyang ibinaba ni James. Inaalagaan mo sila para sa akin. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa isang flash. Sa sandaling iyon, ang Black Lotus ay dumaan sa ikatlong antas ng Forlat Land. Habang gumagalaw, pinakawalan nito ang madilim na kidlat sa lupa at pinatay ang mga monsters. Ang hindi mabilang na mga cores na may mataas na grade ay lumipad sa hangin. Si James ay nasa buntot na ito nang ang Black Lotus ay malapit ng lunukan sila. Ang Black Lotus ay nagmadali sa ikalawang antas ng lupain ng Folat. Hinabol ito ni James sa ikalawang antas, ngunit ang bilis ng kanyang paggalaw ay bahagyang mas mabagal. Sinumpa niya, mapahamak ito. Kung mayroon akong gintong katawan o si Lizzie ay kasama ko, hindi ka na makatakas. Pinanood ni James ang Dark Lotus Rush patungo sa exit sa ikalawang antas ng walang pag-aatubili. Inilabas niya ang ilang mga inskripsyon at mga paghihigpit upang pabagalin ang itim na lotus, pagkatapos ay naabot ito. Tumalon si James sa itaas ng Dark Lotus at humakbang dito. Pagkatapos, ang galit na hangin ay lumusot sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6062.
James ay nagulat at agad na itinulak ang kanyang palad. Ang form ng labanan ng Marcy Ice at kapangyarihan ng Historial upang harangan ang galit na hangin. Kasabay nito, isang madilim na ilaw ang sumabog mula sa itim na lotus. Bigla, isang itim na kuko ang lumipad at sumugod patungo sa galit na hangin. Maging wala, Xavion. Sinaksak ni James ang kanyang mga daliri upang labanan ang galit na hangin, at isang nakasisindak na maraming apoy na sumabog upang sunugin ang kuko. Gayunpaman, ang itim na lotus ay biglang umikot sa mga itim na apoy. Pagkatapos, nakatakas ito sa kontrol ni James at sumugod patungo sa hangin ng galit. Bulalas ni James, hindi maganda. Naloko ako. Pagkatapos, humakbang siya upang neutralisahin ang papasok na hangin na may isang suntok. Ang itim na lotus dodged, na dumadaan sa hindi mabilang na mga inskripsyon sa loob ng daanan ng HUD. Si James, sa kabilang banda, ay hinabol ng malapit sa likuran niya. Sa panahon ng paghabol, nadama ni James ang isang bakas ng kapangyarihan ng Historial at kapangyarihan mula sa form ng labanan sa Marcy Ice. Gayunpaman, nakatuon si James sa paghabol sa Black Lotus. Pinapanatili niya ang pag-atake ng mga pag-atake mula sa mga inskripsyon at mga paghihigpit. Gayunpaman, biglang pinilit siya ng isang malakas na puwersa na huminto siya nang makarating siya sa isang bundok. Nakita niya ang isang magandang babae sa isang itim na balabal sa kabaligtaran ng bundok. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa himpapawid, at siya ay nagradiated sa aura ng isang malakas na magsasaka. Nagulat si James, Layla. Tumayo si Layla sa itaas ng bundok at binalaan ng malamig, huwag kang lumayo, o kung hindi man ay hindi ako mapipigilan. Si James ay sumigaw, sinisikap mo na akong aisil sa lupain ng Forlat. Wala nang sinabi si Layla, ito ang iyong kapalaran. Mahinahon na tinanong niya, kung gayon ano ang iyong kapalaran? Patuloy ka bang maging pon ng ibang tao sa natitirang buhay mo? Sinabi ni Layla, bibigyan kita ng payo, 49. Sinanay ko at naabot ang tuktok ng madali. Tulad ako ng isang ulap, habang ikaw ay tubig lamang. Malaya akong pumunta sa kung saan ko gusto, ngunit ikaw ay nakapaloob sa loob ng isang sisidlan. Mula noong sinaunang panahon, mabuti at masama ay hindi magkakasama. Dapat silang makilala. Kahit na nahihiwalay ka sa iyong itim na lotus, ang kasamaan ay magkakaroon pa rin sa loob mo. Sa kalaunan, magiging banta ka sa hindi mabilang na buhay. Hinahangaan kita, ngunit para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mga mundo ng Genesis, dapat kong mapupuksa ka. Matapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at nagninangas na pulang ilaw na binaril kay James, na bumubuo ng mga thread. Hindi gumagalaw si James at napanood habang ang mga pulang ilaw ay nagbago sa ilang mga clones ng illusory ng Layla. Ang ilan sa kanila ay ngumiti sa kanya, ang iba ay tumingin sa kanya ng mahal. Samantala, ang ilan ay tumingin sa kanya na malabo at galit na galit. Naunawaan ni James ang mga ito ay ang damdamin ni Layla sa kanya habang siya ay nakulong sa wing building ng Timaeus sect sa lahat ng mga taon. Tumayo si Layla sa isang malayong bundok at sinabing, inutusan akong patayin ka ng walang awa. Gayunpaman, susuwahin ko siya sa kauna-unahang pagkakataon at magdala ng mga kahihinatnan. Hindi ko ito pagsisisihan. Kahit anong relasyon namin, oras na upang maputol ito. Sa susunod na magkita tayo, magiging isang labanan hanggang kamatayan. Panipi. Pagkatapos magsalita, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang nakasisindak na ilaw ng tibak ay nahulog at pinutol ang pulang thread. Kaagad pagkatapos, nawala ang mga clan ng illusory. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6063. Layla ay biglang naatras ang clone ng illusory nang ang huling pulang thread ay malapit ng maputol. Manatili sa lupain ng Forlat, at hindi na muling lumabas, sigaw ni Layla, pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang malakas na puwersa. Kaagad pagkatapos, ang napakalaking puwang sa pagitan niya at ni James ay pinatibay ng kanyang mga kapangyarihan sa Genesis. Ang mga paghihigpit ay nagpaligid sa lugar at pinahusay ang selyo. Ang solidified na lugar ay naghihiwalay kay James at Layla, na tila buhay at kamatayan. Ang dalawa sa kanila ay hindi umalis. Bumagsak si Layla at hinimas ang kanyang magandang mukha, nakatingin kay James. Si James, sa kabilang banda, ay napanood ang kanyang itim na lotus leaf. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James,
Maaalala ang iyong kabaitan, si MS Laila. Babayaran kita balang araw sa hinaharap. Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala si James mula sa lugar. Si Laila ay nanatili sa lugar ng mahabang panahon bago tuluyang bumalik sa kanyang mga paa. Ang kanyang magandang mukha ay may luha na bumagsak. Tumingin siya sa pamamagitan ng selyo, ngunit matagal na si James. Ang makasama ang mahal mo magpakailanman ay isang perpektong panaginip. Naaawa ito na hindi tayo nasusuklian. Panipi. Matapos siyang magbulong, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ito ay masama. Ang rehiyon ng demonyo. Panipi. Mabilis na nawala si Laila sa isang flash. Samantala, ang isang kaakit-akit na babaeng may buhok na pula ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata sa isang ipinagbabawal na lugar ng rehiyon ng demonyo. Dalawang nakakatakot na pulang sinag ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, ang paligid ay bumalik sa kalmado. Nang makita ang itim na lotus sa harap niya, ngumiti siya. Ano ang isang pamilyar na aura? Hindi ko inaasahan na ikaw ang tumulong sa akin na tapusin ang madilim na landas. Pagkatapos magsalita, inalis niya ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang bumaril at agad na kinain ang itim na lotus. Panipi. Kaagad pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang matatag na pulang aura, na pagkatapos ay nagbago sa isang nakakalibog na lila-pink light. Tumawa siya ng malakas, pagkatapos ay nagbago sa isang pulang sinag ng ilaw at umakyat sa kalangitan, na sinira ang mga paghihigpit ng rehiyon ng demonyo. Ang ilaw ay tinusok sa pamamagitan ng maraming mga paghihigpit. Di nagtagal, naabot nito ang walang bisa ng rehiyon ng demonyo. Pagkatapos, ang ilaw ay nagbago sa isang magandang babae. Itinaas ni Lady Jacent ang kanyang kamay, at isang nakasisindak na lila-pink light na kumalat sa buong rehiyon ng demonyo. Sa sandaling iyon, ang bawat demonyo ay yumuko at mabilis na naging manak. Bigla, isang makapangyarihang aura ang lumusot sa walang bisa sa rehiyon ng demonyo. Gayunpaman, mabilis na itinaas ni Lady Jacent ang kanyang kamay at tinanggihan ito. Kaagad pagkatapos, si Laila, na nakasuot ng itim na damit, ay lumitaw. Tumayo siya sa walang bisa at may nakamamatay na hangarin. Matapos makita ang mukha ng magandang babae, nagulat si Laila. Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6064. Lady Jacent chuckled, pagkatapos ay sinabi, iyon ay isang magandang pangalan. Mayroon ka bang mga huling salita? Huminga ng malalim si Laila at sinabing, sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring talakayin dahil naabot mo ang ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale? Tumawa ng husto ang Lady Jacent at sinabing, nararamdaman mo na ngayon. Tumingin si Laila sa kanya at sinabing, kung hindi para sa panloob na demonyo ni James, hindi ka magiging malakas. Kahit na, ikaw ay may seal sa loob ng rehiyon ng demonyo. Sa iyong lakas. Sinulyapan ni Lady Jacent si Laila, pagkatapos ay kumaway ang kanyang kamay. Isang dosenang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango ang sumugod sa kanya ngunit sinakian ng kanyang lila-pink light. Agad silang nakapaloob sa mga multicolored lights at sumigaw sa sakit. Pagkaraan nito, pinakawalan ni Lady Jacent ang isa pang pag-atake ng lilang pink sa mga nilalang sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango, na nahihirapan, at sinampal ang kanilang mga kaluluwa bukod sa mga apoy ng apoy. Pagkatapos, hinihigop niya ang Genesis mula sa makulay na apoy. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang dalawang kulay na light ray, at ang kanyang aura ay mas malakas. Sa loob lamang ng dalawang galaw, pinatay ni Lady Jacent ang 12-dosenang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango. Kailangan niyang maging hindi kapani-paniwalang malakas. Sa sandaling iyon, si Laila ay ganap na natigilan sa eksena sa harap niya. Ang mahiwaga at nakasisilaw na ilaw na sinag ay nag-iilaw sa rehiyon ng demonyo. Di nagtagal, nagsimulang masira ang mga paghihigpit. Sa susunod na sandali, ang mga madilim na nilalang na nakulong sa loob ng rehiyon ng demonyo ay mabilis na sumugod sa mga paghihigpit at inatake. Ikaw ang masasamang nilalang. Panipi. Itinaas ni Laila ang kanyang kamay, at ang libo-libong mga gintong dragon ay lumitaw. Mabilis na pinatay ng mga dragon ang marami sa mga madilim na nilalang, sinusubukan na masira. Biglang kumalas si Lady Jacent sa kanyang kamay, at kumalat ang mga ilaw ng sword sa buong rehiyon ng demonyo.
Ang Quasar Sword Lights ay agad na pumatay sa mga dragon. Tumingin si Lady Jacinth kay Layla at sinabing, tunay na napakalakas na kalaban mo. Gayunpaman, mas mahusay ako. Panipi. Pagkatapos magsalita, si Lady Jacinth ay tumalon sa hangin. Ikinakalat niya ang kanyang mga kamay, at ang mga ilaw ng Taybak ay nahulog mula sa kalangitan tulad ng ulan, sinira ang mga paghihigpit sa loob ng rehiyon ng demonyo. Bigla, ang lahat ng mga madilim na nilalang na nabilanggo sa kanila ay bumangon sa kalangitan ng paisa-isa, ng makapal na nakaimpake sa makulay na ilaw, at ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Nakakakita ng kakilakilabot na eksenang ito, nagalit ang malungkot na espiritu. Habang itinaas niya ang kanyang kamay, isang malaking gintong ilaw na lambat ang biglang nahulog mula sa kalangitan, mabilis na tinatakpan ang buong kalangitan sa itaas ng 10,000 bilangguan ng mga demonyo. Ang anumang madilim na nilalang na lumundag sa hangin mula sa bilangguan ng 10,000 mga demonyo ay masisira sa sandaling maabot nito ang Golden Skynet. Kasabay nito, ang kanyang figure ay lumibot, at hindi mabilang na mga gintong pagdurusa na lumusat mula sa lahat ng mga direksyon sa 10,000 demonyo. Nakaharap sa milyon-milyong mga nilalang sa madilim na mundo, ang gintong kapahamakan na dumaan at halos mapatay agad ito. Sa sandaling ito, gayunpaman, ang nakamamanghang enchantress ay biglang lumitaw sa tuktok ng ulo ni Lingling, ayaw kong patayin ka, ngunit nakakainis ka. Habang siya ay nagsalita, gumawa siya ng isang lihim sa kanyang mga kamay, at isang kakilakilabot at nakakaakit ng 7 kulay na ilaw ay mabilis na nakapaloob sa malungkot na espiritu. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6065. Lady na tinig ni Jacinth ay nagmula sa loob ng mga ilaw na nagbulag. Alinman ka sumuko o mapahamak. Tumawag si Layla ng isang gintong Taybak at bumagsak. Ang isang gintong kulay na enerhiya ng Taybak na tinusok sa pamamagitan ng walang bisa at hatiin ang Quasar Light sa kalahati. Pagkatapos, agad siyang lumitaw bago si Lady Jacinth. Kahit na nakarating ka sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Daelm rank, hindi mo pa pinagkadalubhasaan ang madilim na langit na landas. Mamatay ka. Nag-shock si Lady Jacinth, na nagsasabing, ang Jade Blood Sword. Iyon ay isang napakalakas na sandata. Pagkatapos magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga braso ng Quasar na naabot patungo kay Layla. Mabilis na tinakpan ni Layla ang mga pag-atake sa kaliwa at kanan, dahan-daang gumawa ng kanyang paraan upang ilunsad ang isang pag-atake kay Lady Jacinth. Ang kanyang malakas na enerhiya ng Taybak ay bumagsak sa hangin, ngunit biglang nawala si Lady Jacinth. Natigilan si Layla matapos mabaygo ang kanyang pag-atake. Lamang nang siya ay lumingon, maraming mga braso ng Quasar ang humawak sa kanyang mga paa. Kahanga-hanga ka na na-deflect ang 10 ng aking pag-atake. Pagkatapos ng pagsasalita, isang pulang ilaw na binaril mula sa mga mata ni Lady Jacinth at pumasok kay Layla. Ang pulang ilaw ay nakakonekta ang kanilang mga mata, at ang Genesis ay dumaloy sa kanila. Kasabay nito, ang kanilang mga kaluluwa ay bumabalik-balik. Inutusan ni Lady Jacinth, surrender, at hahayaan kitang mabuhay. Pangarap. Bagaman nakulong si Layla, determinado siyang lumaban. Mas gugustuhin niya ang pagsira sa sarili kaysa magkaroon ng isang tao na makontrol ang kanyang kaluluwa. Ang dalawang powerhouse ay nasa isang kalawakan sa walang bisa. Samantala, ang rehiyon ng demonyo ay nanginginig ng marahas, at hindi mabilang na mga planeta ang sumabog. Demon. Sa sandaling iyon, ang isang makapangyarihang tinig ay nagmula sa walang bisa. Pagkatapos, isang malakas na aura ang lumapit sa kanila. Naramdaman ni Lady Jacinth ang panganib at mabilis na pinakawalan ang isang Quasar Light upang kumatok si Layla. Pagkatapos, nagmamadali siya patungo sa gintong net sa kalangitan. Hindi ka makatakas. Ang isang burly na lalaki ay biglang lumitaw at inabot upang kunin siya. Ang ranggo ng Quasi-Daelcon ay walang espesyal. Kapag naiintindihan ko ang madilim na langit na landas, kayong mga lalaki sa akin. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Lady Jacinth ang Golden Net. Pagkatapos, nakatakas siya bago maakma siya ng hindi kilalang braso. Ang burly na lalaki ay nais na habulin siya ngunit naharang ni Zachary, na nakarating na. Hayaan mo siya, mahusay na tagapagtanggol. Mabuti hanggat ang mga madilim na demonyo ay nakulong pa rin dito. Kailangan niyang bumalik sa kalaunan.
Sigaw ni Gladwin, paano mangyayari ang ganoong bagay? Akala ko hindi siya kahit nasa pangsyam na baitang ng Years One Day ranks 9th Tribulation. Si Zachary ay may solemn na ekspresyon habang tumitingin siya kay Layla. Si Layla ay nasaklo sa mga pinsala at sinusuportahan ang sarili sa isang kaldero dahil sa kanyang kawalan ng lakas. Agad niyang naramdaman ang hindi magiliw na titig at nagmamadali kay Zachary, pagkatapos ay lumuhad sa lupa. Nabigo ako sa aking tungkulin. Mangyaring parusahan ako. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6066. Gladwin ay tumingin kay Layla at nagtanong ng galit, akala ko ikaw ang pinakapangako na talento ng kasalukuyang henerasyon ni Timaeus Sect. Gayunpaman, hindi mo alam ang madilim na langit na landas ay nasa loob ng kulungan ng Demon. Malubhang nasugatan si Layla at ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang mapanatili ang patayo. Lumuhad siya sa isang tuhod na ibinaba ang kanyang ulo, na walang sinasabi bilang tugon. Karapat-dapat kang mamatay. Itinaas ni Gladwin ang kanyang kamaong ngunit pinigilan ni Zachary. Bumantong hininga si Zachary at sinabing, bumalik ka at pagalingin ang iyong mga sugat. Huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa mga kaganapan ngayon. Kung hindi, masisira ka. Itinaas ni Layla ang kanyang ulo, na nagsasabing, Master. Sapat na. Pinakawalan ni Zachary ang isang pagsabog ng Genesis, na kumatok sa kanya. Sumulyap si Gladwin kay Zachary at sinabing, mas gusto mo siya ng sobra. Siya ay nakagawa ng gayong malubhang kasalanan. Kung ang salitang ito ay lumabas, kung gayon ang aming sekta. Panipi. Pinagtagumpayan siya ni Zachary, na nagsasabing, mayroon pa rin akong paggamit para sa kanya. Bukod dito, mas malakas tayo kaysa sa kanya. Ngunit, naramdaman ba natin ang madilim na landas sa langit? Si Gladwin ay nag-abang ng awkwardly sa tanong. Inilagay ni Zachary ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabing, ang madilim na langit na landas at magaan na langit na landas ay muling nagkatawang tao. Nahulaan na natin na nangyayari ito. Siya ay nakabalot sa isang puting sagradong lotus nang nahanap namin ang likod. Ito ay kung paano namin nalaman ang madilim na makalangit na landas at magaan ang genesis ng langit na langit ay nasa anyo ng mga lotus. Ang magaan na langit na landas ay isang puting sagradong lotus, kaya alam namin na ang madilim na langit na landas ay magkakaroon ng isang madilim na sagradong lotus. Lumingon si Zachary kay Gladwin at sinabing, sinuri namin ng paulit-ulit ang bilangguan. Si Gladwin ay nanginginig ang kanyang ulo ng tame time. Si Zachary ay tame time na sinabi, kung gayon may isang posibilidad lamang na naiwan. Ang magaan na landas ng langit ay muling napatunayan sa pamamagitan ng pagpili. Samantala, ang madilim na langit na landas ay napilitang mag-reincarnate. Ito ang dahilan kung bakit ang madilim na sagradong lotus ay nabuo pagkatapos ng kapanganakan nito. Sa palagay ko ang Black Lotus ng madilim na langit ay marahil ay bumubuo kapag naabot nito ang itaas na baitang ng Years One Day rango ng ikasyam na kapigatian. Sumimangot si Gladwin at sinabing, hindi ito dapat, bagaman. Siya ay muling nagkatawang tao sa parehong oras tulad ng ilaw na langit na landas. Ang light langit na landas ay nasa Years One Day rank 2nd Tribulation. Paano ang madilim na makalangit na landas na nauna sa kanya? Where na sinabi ni Zachary, nakalimutan mo ba na ito ang kulungan ng Demon? Napakaraming mga powerhouse mula sa madilim na mundo sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Day rango ay namatay dito. Ang madilim na langit na landas ay dapat na sumipsap ng madilim na kapangyarihan na naiwan nila. Subukan at pakiramdam ang lugar na ito. Aling mga madilim na demonyo sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Day rango ay buhay pa. Inilabas ni Gladwin ang kanyang zen, at namutla ang kanyang mukha. Ang 180 demonyo sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Day rango ay nawala lahat. Bumantong hininga si Zachary. Oo, hindi na niya kailangang linangin. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumipsap ng Genesis sa loob ng kulungan ng Demon. Nang walang napansin, naabot niya ang ikasyam na baitang ng rango ng Years One Day. Nabuo ang kanyang madilim na lotus. At upang maiwasan kaming mapansin ito, inilagay niya ito sa katawan ng ibang tao upang ilabas ito sa kulungan ng Demon. Nang sa wakas ay nakarating ito sa isang tiyak na antas, ginawa niya itong hatol ang host nito at muling makontrol. Ngayon na siya ay nagsama dito, agad na naabot niya ang Years One Day ranks 9th Tribulation Peak.
Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Gladwin at sinabing, ang madilim na langit na landas ay tuso. Pinlano niya ang gayong bagay at pinalabas tayo. Bumantong hininga ulit si Zachary. Sa kabutihang palad, hindi pa niya pinagkadalubhasaan ang mga kapangyarihan ng madilim na langit na landas. May pagkakataon pa rin tayong patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6067. Gladwin ay kumalas, siya ang madilim na langit na landas. Walang makakahanap sa kanya kung pipiliin niyang itago. Umiling-iling si Zachary at sinabing, hindi namin siya kailangang hanapin. Babalik siya hanggat ang ilaw na langit ay nasa kamay pa rin. Nagsnarled si Gladwin, sino ang nagdala ng itim na lotus sa bilangguan ng demon? Mayroon bang isang nunal sa aming sekta? Wala nang sinabi si Zachary, sinisiyasat ko na. Ito ay isang alagad ng Mount Marty Alice na tinawag na Whittaker Xenakis. Dati sa Beauregard, pinasimulan niya ang Years 1 Genesis Bell ng 6 na beses at nakakuha ng isang 6 na bituin na rating. Nag-squint si Gladwin at sinabing, isang 6 na bituin na rating. Akala ko ang mga alagad na may mga rating na higit sa 5 bituin ay hindi kinakailangan na lumahok sa ikatlong pagsubok sa kulungan ng demon. Sumagot si Zachary, ngunit siya ay dumating. Ito ay kakaiba. Dapat ay kumuha siya ng isang elixir upang sugpuin ang kanyang ranggo ng paglilinang. Kahit na ang hangin ng Yorian ay hindi makakakita ng kanyang ranggo, hayaan si Layla. Sumimangot si Gladwin at sinabing, para sa isang kakaibang kakaiba na lumusot sa aming sekta, nangangahulugan lamang na mayroon kaming isang panloob na problema. Malamig na sinabi ni Zachary, ang bagay na nakikita kong kakaiba ay ang makalangit na madilim na landas ay may katulad na aura sa isang tao. Tanong ni Gladwin, sino? Bumantong hininga si Zachary. 49. Ang demon mula sa madilim na daigdig. Nanlaki ang mga mata ni Gladwin sa pagkabigla. Sinabi ni Zachary sa pagkabigo, itigil ang pagtawag sa kanya na. Kami ay mali tungkol sa kanya. Ang madilim na langit na landas ay ipinanganak sa loob ng kulungan ng demon. Karamihan, siya ay isang tao lamang mula sa madilim na mundo na nangyari upang makuha ang pamana ni Franciscus. Tiningnan ni Gladwin si Zachary sa pagkabigla at sinabi, kaya nangangahulugang nawalan kami ng rebela, Abelard at hindi mabilang na mga powerhouse sa ika-6 na pagdurusa ng Years 1 Dawn dahil sa iyong maling akala. Kahit na mas masahol pa, tinatakan namin ang isang henyo na kusang pinili ng Years 1 Genesis Bell bilang master nito. Tumahimik si Zachary. Nagbark si Gladwin, bilang pinuno, paano ka magiging walang pag-iingat? Nahipo ni Zachary ang kanyang ilong ng hiya at sinabing, lahat ay nagkakamali. Ito ay dahil ang madilim na makalangit na landas. Panipi. Ginambala ni Gladwin si Zachary, na nagsasabing, ayokong makipag-usap sa iyo. Sa palagay mo ay matalino ka at walang saysay. Marami kang naiskim, na mali lamang. Pagkatapos magsalita, nawala si Gladwin mula sa lugar. Si Zachary ay tumayo sa walang bisa at isinara ang kanyang mata, nagbubulong-bulungan, ito ay isang tunay na awa. 49 ay hindi ka pani-pani walang talento. Panipi. Habang nagsasalita, kumalas si Zachary ng kanyang kamay, at isang kulay abo na puwersa ang sumaklaw sa kulungan ng demon. Milyon-milyong mga malakas na paghihigpit na nabuo sa walang bisa at tinatakan agad ang demon bilangguan. Ang katawan ni Zachary ay naglabas ng isang gintong ilaw, at pagkatapos ay daan-daang mga makapangyarihang clones na kumalat sa lahat ng direksyon ng kulungan ng demon. Ang mga nilalang sa loob ng bilangguan ng demon ay humagulgol matapos kumalat ang mga clone. Marami ang tumanggi na maipaliwanag ng ilaw at pinili sa pagsira sa sarili. Ang kanilang laman at dugo ay nagsplat sa lahat ng dako, na nagdudulot ng isang gory scene. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6068. Sandali, bumalik si James sa Golden Palace sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Agad na pinalibutan siya ng kanyang mga kasama pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Nakakakita ng kanilang mga nababahala na ekspresyon, tinanong ni James, matagumpay din ba kayong nagtagumpay sa iyong mga pagdurusa? Nabigyang hinala ni Abelard, ano ang nasa iyong kamay? Nahulaan ni Rebel, ang kuko. Panipi. Itinaas ni James ang bangkay ng Black Kuko at sinabing, kinuha nito ang pagkakataon na agawin ang itim na lotus mula sa akin.
Nagmamadali ang tanong ni Zitlali, nakuha mo ba ang lotus? Umiling-iling si James at sinabing, ang isang bagay ay talagang kakaiba sa sitwasyon. Logically, ang ranggo ng paglilinang ng Xavion ay hindi kahit na sa ranggo ng Euros 1. Paano niya nakawin ang aking itim na lotus? Bakit hindi ko siya maabutin? Panipi. Sinulyapan ni James ang kuko sa kanyang kamay at sinabing, nang makarating kami sa daanan ng HUD, may napagtanto ako. Mahinahon na sinabi ni Rebella, ang Black Lotus ay hindi ang kanyang panloob na demonyo, ngunit ginagamit niya ang kanyang katawan bilang isang host. Lahat ng naruroon ay nagulat. Itinuro ni James si Rebella at sinabing, tama. Inaasahan ko rin na ang Black Lotus ay hindi ang aking panloob na demonyo. Ito ay mula sa isang powerhouse ngunit inilagay sa aking katawan tulad ng isang taong nabubuhay sa kalinga. Lumingon siya kay Truett at tinanong, naaalala mo ba kung kailan may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Thea at ako sa unang antas ng lupain ng Forlat? Oo, iyon ay nang bigla kang nasira ng iyong panloob na demonyo. Tumanggo si Teet. Ipinaliwanag ni James, naglagay ako ng sumpa kay Xavion. Gayunpaman, hindi ito gumana. Gayunpaman, sumigaw siya sa sakit. Masasabi ko na hindi ito isang kilos. Akala ko si Xavion ay hindi maapektuhan dahil siya ay mula sa madilim na mundo. Gayunpaman, nagtrabaho ito ng maayos kapag sinumpa ko siya at pinilit siyang sumuko. Medyo nalilito ako sa sitwasyon. Ngayon na iniisip ko ito, ang aking sumpa ay hindi gumana sa kanya sa unang pagkakataon dahil mayroon siyang itim na lotus sa kanya. Kapag sinumpa ko siya, ang Black Lotus ay lihim na pumasok sa aking katawan. Bumalik noon, naisip ko na sinira ako ng aking panloob na demonyo. Pagkatapos nito, itinago ko ang itim na lotus sa aking kaluluwa. Huminga ng malalim si James at sinabing, ang dahilan kung bakit maaaring kopyahin ng Black Lotus ang aking mga supernatural na kapangyarihan ay hindi dahil mayroon itong kamalayan, ngunit dahil may kinokontrol ito. Lahat ay natigilan sa mga salita ni James. Hindi nila maisip ang sino mang may gayong supernatural na kapangyarihan at sapat na matalino upang makabuo ng ganoong plano. Inilagay ng tao ang itim na lotus sa loob ng katawan ni James at kinopya ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Kahit na ang isang tulad ni James ay ginamit ng iba. Hindi nila may fathom kung gaano kalakas ang may-ari ng Black Lotus pagkatapos nilang pagsamahin. Itinapon ni James ang bangkay ng kuko sa kanyang kaluluwa at iniwan ito sa Hemera upang pinuhin. Pagkaraan, tiningnan niya ang lahat at sinabi, mayroon din akong masamang balita. Tinatakan ni Layla ang daanan ng HUD. Lahat ay nagpalitan ng sulyap ngunit hindi nakakagulat sa balita. Tanong ni James, hindi ka ba natatakot na hindi makawala? Panipi. Si Truett ay sumigaw, hindi talaga. Kung susundin ka namin, maraming mga buwan at mga pagkakataon. Mas gugustuhin nating manatili sa lupain ng Forlat. Tumanggo si Zaysha at sinabing, oo. Hindi na kami natatakot sa Galit Wind kasama mo rito. Nagkibit balikat si Abelard, ito ay may sil sa lalong madaling panahon. Mas mabuti na narito tayo. Magiging makapangyarihan tayo kapag umalis tayo, at walang makakalaban sa amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 669. Rebella ay gaganapin ang tatlong nagniningning na karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinaas niya ito at sinabi, ito ang perpektong pagkakataon na pag-aralan ang bagong kayamanan na nakuha ko. Panipi. Matapos marinig ang kanilang mga saloobin, tumanggo si James at sinabing, kung iyon ang kaso, hahanapin natin ang pasukan sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Noong nakaraan, ang mga pumasok ay hindi kailanman nagawa. Kung hindi ka nagnanais, hindi kita pipilitin na pumunta. Maaari kang manatili dito at linangin. Lahat ay nagpalitan ng sulyap at ngumiti ng may alam. Nagtago ang grupo sa ilalim ng Euros 1 Genesis Bell upang hadlangan ang galit na hangin at hinanap ang pasukan. Makalipas ang maraming taon, hinahabol ang grupo pagkatapos ng isang asol na buhawi. Bigla, huminto ito sa gilid ng isang bangin at huminto. Sa ilalim ng bangin ay isang walang humpay na kailaliman. Gayunpaman, ang asol na buhawi ay mabilis na umiikot sa unahan nila. Ang mata ng buhawi ay medyo maliit ngunit naglabas ng napakalakas at mapanganib na Genesis. Malakas ang sinabi ni Rebella, ito ay dapat na pasukan. Susuriin ko ito.
Si Truett ay malapit ng magmadali, ngunit hinawakan siya ni James. Sa paglipas ng mga taon, si Truett ay lumaki. Kung saan man siya nakakakita ng isang bagay na maaaring maging isang pasukan, siya ay magmadali ng diretso para dito. Iniisip na ito ang pasukan sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Ngayon, naging ugali na niya ito. Pinaalalahanan siya ni James, hindi mo ba nakikita ang pinagmulan nito ay ang Galit Wind? Ang unang ilang mga antas ay puno ng galit na hangin. Lumabas ba sila mula rito bago matapos si James na magsalita, isang malakas na hangin ang sumabog mula sa buhawi. Ang grupo ay sinalsal ng hangin at sinipsip sa bagyo bago pa sila magreaksyon. Mabilis silang nag-ikot sa buhawi at walang kapangyarihan upang labanan muli. Sa sandaling iyon, maaari lamang nilang matiis ang pagdurusa. Ang Galit Wind ay naghiwalay sa katawan ng lahat, na nagdulot sa kanila na sumigaw sa paghihirap. Sa desperasyon, ginawa ni James ang Eurus-1 Genesis Bell na sumasakop sa kanila. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay napatay ng hangin. Matapos mawala ang kanilang laman, hindi na nila naramdaman ang sobrang sakit na sakit. Mabilis silang umupo at dahan-daang naging mas malakas sa ilalim ng binyag ng asol na buhawi. Unti-unting lumalakas ang kanilang mga buto at paa. Itinaas ni James ang kanyang ulo at sinabi na excited, nakikita ko. Ang Eurus-1 Genesis Bell ay lumipat at naglabas ng isang nakasisilaw na kulay abo na ilaw. Sa lupain ng Forlat, ang mga kayamanan at pagkawasak ay nagkakasabay. Bagaman nawala ang grupo ng kanilang mga pisikal na katawan, naging mas malakas sila sa ilalim ng binyag ng galit na hangin. Hindi ito maihahambing sa kanyang Nirvana Golden Body, ngunit itinuturing pa rin itong isang malaking kapalaran sa kanila. Matapos malaman ito, nakipag-ugnay sa kanila si James telepathically. Gumamit ng pagkakataong baguhin ang iyong mga buto upang makamit ang pinakakakayahang umangkop. Pinasalamatan siya ng lahat, pagkatapos ay tumahimik. Nag-ayos din si James sa isang posisyon ng lotus at nagsimulang tamasahin ang mga pagpapala ng Galit Wind. Kapag nagsimula siyang magtanim, maramdaman niya ang kapangyarihang pangkasaysayan sa loob ng hangin ng galit ay mas malakas kaysa sa mga nakaraang antas. Kahit na si His Emma, na karaniwang nanatili sa puwang ng kaluluwa, ay lumabas upang makakuha ng pakinabang. Maya-maya, narinig ni James ang isang tinig na tulad ng sanggol. Master, dapat mong i-tame ang espiritu ng hangin sa kasaysayan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagulat si James sa boses. Tumingin siya sa paligid ngunit maaari lamang makita ang Eurus-1 Genesis Bell. Ang Eurus-1 Genesis Bell ay umiikot at biglang nagbago sa isang kamangha-manghang figure ng isang sanggol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6070. James ay nagsabi, Lizzie, nakikinabang ba sa iyo ang hangin? Tumango si Lizzie. Pagkatapos ay agad na nagbago pabalik sa Eurus-1 Genesis Bell. Sigaw ni James, Lizzie. Mabilis niyang tinawag ang Eurus-1 Genesis Bell at nalubog ang kanyang zen sa loob nito. Nakita niya na ang light ball ay mas malaki kaysa sa dati. Nagpalabas pa rin ito ng mga makukulay na ilaw ngunit ngayon ang laki ng isang kamao ng may sapat na gulang. Ito ba ay isang ilusyon, at si Lizzie ay hindi pa nagising? Basta si James ay dumaan sa iba't ibang mga posibilidad, naramdaman niya na biglang nagbabago ang kapaligiran. Tumalikod siya at natagpuan na ang asol na buhawi ay tumakas sa malayo. Matapos makumpirma ni James ang kanyang mga kaibigan ay ligtas, mabilis siyang tumulo pagkatapos nito. Ang asol na buhawi ay mabilis na lumipat, at si James ay kailangang mag-teleport ng maraming beses upang makahabol lamang. Bigla, ang buhawi ay nagbago sa isang kamangha-manghang figure at binaril ang mga arrow ng hangin kay James. Ang malakas na hangin ay sumipol, ngunit si James ay nanatiling hindi gumagalaw sa lugar at ginamit ang kanyang nirvana na gintong katawan upang pigilan ang ulan ng mga arrow. Mapahamak ito, mamatay, balangkas, biglang sumigaw ang figure, at pagkatapos ay ang galit na hangin ay nakabalot kay James. Kaagad pagkatapos, ang mga gushes ng galit na hangin ay nabuo sa mga light ray. Nag-crisscross sila at sinalakay si James. Gayunpaman, hindi sila naging sanhi ng anumang malaking pinsala sa Nirvana Golden Skeleton. Sa halip, pinalakas nito ang James' historial power. Ikaw ay isang gintong balangkas na gawa sa kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice at kapangyarihan ng kasaysayan.
Tinanong ni James, susuko ka ba sa akin? Ang figure sa loob ng asol na buhawi ay ipinakita sa isang binata mga 17 taong gulang. Mayroon kang parehong kapangyarihan. Kakaiba. Panipi. Habang nagsasalita, ang binata ay naglalakad palabas mula sa galit na hangin. Siya ay gwapo at may isang bahagyang mas pambabae na hitsura. Huminto siya sa harap ni James at sinuri siyang mausisa. Hindi ko nilamon ang iyong laman. Ito ang Aqua Soul, sigaw ni James. Tumango ang binata at sinabi, nakikita ko. Nakukuha mo ang katawan na ito mula sa aking dalawang nakatatanda sa loob ng Aqua Soul. Hindi ka takataka na maaari mong pigilan ang galit na hangin. Tahimik na tiningnan siya ni James. At ako ang Historial Wind Spirit, Fennec. Maghahatid ako sa iyo mula ngayon, at ang binata ay biglang lumuhad sa lupa at ibinaba ang kanyang ulo. Inunat ni James ang kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ng Fennec nang walang pag-aatubili. Isang asol na ilaw ang sumabog, at si Fennec ay nagbago sa isang asol na balabal. Ang asol na balabal ay nanirahan sa balikat ni James at bumagsak. Kaagad pagkatapos, agad na nawala ang asol na buhawi. Tumalikod si James at naskan ang hindi pamilyar na paligid sa pagkabigla. Maraming mga petrolyo na nilalang sa paligid niya. Lahat sila ay may mga sandata at nagyelo sa mga posisyon ng labanan. Maging ang kanilang enerhiya ng tibak at iba't ibang puwersa ay pinatibay. Kahit saan sa paligid niya, pareho ang eksena. Ang mga nilalang ay may iba't ibang mga postura ngunit tila nagyelo sa isang labanan. Ang paningin nito ay kakaiba at nakakatakot. Di nagtagal, tumuklos si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6071. Sa lupa, ang mga nabubuhay na nilalang ay pumatay sa isa't isa. Noong kalagitnaan ng hangin, ang mga nabubuhay na nilalang na lumalaban sa bawat isa ay nabawasan. Ang mas mataas na nakuha nito sa kalangitan, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang. Tila nabuo nila ang isang piramide. Ito ay isang malupit at mahigpit na paglilinang. Ang mas mataas na ito, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang, at mas malakas ang mga buhay na nilalang ores. Nang makita ang eksenang iyon, huminga ng malalim si James. Tinanong niya, Fennec, ito ba ang pang-apat na layer ng lupain ng Forlat? Oo, tugon ni Fennec, ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan na naiwan sa nakaraang panahon. Ang bawat buhay na nakikita mo ay hindi bababa sa ika-6 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Panipi. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Ano ang tungkol sa pinakamataas na ranggo ng paglilinang? Hindi ko alam, sagot ni Fennec. Hindi ako maglakas loob na pumunta sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango. Kawili-wili iyon. Tinitigan ni James ang pyramid na tulad ng sinaunang larangan ng digmaan. Ang mga kalahok ay lahat ng nangungunang mga powerhouse. Maaaring may mga powerhouse sa ranggo ng Declan. Panipi. Sinabi ni Fennec, kung mayroong isang tao sa ranggo ng Declan, ang labanan na ito ay hindi mangyayari. Ang mga powerhouse ng Declan ay namamahala sa hindi mabilang na landas ng mundo. Sino mang nang-ahas na pahirapan ang mga nabubuhay na nilalang bago ang kanilang mga mata ay maiiwasan ng sabay-sabay. Nang marinig iyon, tumugon si James, nangangahulugan ba ito na hindi na nila makontrol ang mga powerhouse sa ranggo ng Declan, kaya't sinimulan nila ang labanan na ito. Lahat ay may sariling batas. Bumantong hininga si Fennec at sinabing, kapag nawala ang batas, maguguluhan ang kabuluhan. May tanong ako. Tumangala si James sa langit. Ang mga powerhouse na ito ay patay o pinigilan ng ilang uri ng supernatural na kapangyarihan. Sino ang nakakaalam? Sinabi ni Fennec, hindi ko pa nakikita ang mga ito na gumagalaw. Ito ay ilang libong mga enterpop. Mayroon bang iba pang mga nabubuhay na nilalang sa ika-4 na layer? Tanong ni James. Ang ilan ay dumating dito dati. Sa isang malambot na tinig, sinabi ni Fennec, nilamon ko ang karamihan sa kanila, ngunit hindi ko alam ang ilan sa kanilang kinaroroonan. Tumigil si James sa pagtatanong. Nagpakita siya sa pagitan ng dalawang lumalaban sa buhay na nilalang. Inilabas niya ang isang longsword ngunit agad na pinasabog ng isang malakas na paghihigpit. Bumalik sa kanyang katinoan, sumimangot si James. Ano ang isang malakas na paghihigpit? Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at pinalabas ang kapangyarihan ng Genesis.
ang dalawang nabubuhay na nilalang na biglang naging buhay sa pagsabog. Pagkatapos, na may matigas na paggalaw, ang dalawa ay kumalas sa kanilang mga armas at nag-pounce kay James. Nabuhay ba sila? Bulalas ni James. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, hinailan niya ang mas malalim na demonyong Tayback. Bago siya makakaatake, dalawang kahanga-hangang energies ng Tayback ang lumipad papunta sa kanya. Ang mga ito ay kasing lakas ng isang powerhouse sa rurok ng ika-6 na pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Boom! Boom! Umakyat si James sa kalangitan at gumawa ng isang paalang na slash gamit ang kanyang Tayback. Ang kahanga-hangang gintong ilaw ng sword na may kapangyarihang pangkasaysayan ay tinadtad ang ulo ng dalawang nabubuhay na nilalang na nabuhay. Pagkatapos, ang dalawang nabubuhay na nilalang ay nahulog sa lupa. Ang ilang mga bola ng enerhiya ay lumipad. Nang makita iyon, nagmula si James mula sa langit. Sinuri niya ang mga bola ng enerhiya at natagpuan ang ilang mataas na kalidad na Eurus Wandale Rango ng mga elixir at armas. Pinapatay ko ba ang mga nabubuhay na nilalang o monsters? Bumagsak si James. Bigla, ang tinig ni Truett ay tumunog sa kanyang ulo. James, nasaan ka? Magmadali ka at bumalik. Nakakatakot dito. Nang marinig iyon, inalis ni James ang mga bola ng enerhiya at sumugod pabalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 672. Anong uri ng labanan ito? Napakabaliw. Hindi ba polar light ang kasanayan sa lagda ng aming sekta? Ang paglilinis ng apoy at nagninangas na lotus ay mga kasanayan sa lagda ng aking guro. Tingnan ang sandata sa kamay ng powerhouse. Ito ang gintong pakpak na inggit, ang pinakamalakas na kayamanan sa mundo. Nariyan din ang column sword. Iyon ang relic ng sekta ng Javarai. Hindi ako makapaniwala na lumitaw dito. Nang makarating si James sa lupa, narinig niya ang mga exclamations mula sa ilang mga balangkas. Bago sila, isang malaking at kakilakilabot na labanan ang nagbukas. Sa kalangitan sa itaas ng hindi mabilang na mga universidad, maraming mga powerhouse ang nakikipaglaban sa bawat isa. Ang lahat ng mga uri ng kapangyarihan at ilaw ng Tayback ay makikita. Maraming mga planeta ang sumabog at nawasak. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang napatay sa labanan. Ang eksena ay hindi mailalarawan lamang bilang pagkawasak ng mga nabubuhay na nilalang o ang pagkawasak ng mundo. Ito ay Doomsday. May pagdanak ng dugo sa lahat ng dako, kabilang ang mula sa mga mortal sa pinakamababang antas at ang mga nabubuhay na nilalang mula sa lahat ng karera. May mga digmaan sa dimensyon ng Sage, Demon Realm, at Divine Dimension, mula sa lahat ng mga planeta, kalawakan, at nebulas sa mga eroplano, maliit na universo, at malalaking universidad sa mga rehiyon ng Genesis at Genesis Worlds. Nahati sila ng mga dimensional na puwang. Ang mas mataas na sukat, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang na lumahok sa digmaan. Kasabay nito, mas mataas ang mga ranggo ng paglilinang ng buhay. Sa huli, ang isang labanan na tulad ng pyramid ay mabubuo. Ang bawat tao'y naaktibo ang lahat ng kanilang mga supernatural na kapangyarihan, at hindi sila titigil hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, tulad ng digmaan ay nasa buong panahon, sa labanan sa tuktok ng pyramid, dalawang sinag ng ilaw ang lumitaw sa itim at kulay abo. Nilabag nila ang lahat. Kahit saan sila pumasa, ang labanan ay mag-freeze. Ang mga nabubuhay na nilalang na nilalaban ay may stonified at selyadong. Lahat ay naging mapayapa. Kasunod ng pagyayelo ng eksena, ang ilang mga balangkas na nanunood ng eksena ay umakyat sa walang bisa at mabilis na pinaikot. Nang mapanood ni James ang kanilang mga aksyon, natigilan siya. Sa susunod na segundo, si Zitlali, na may pinakamababang ranggo ng paglilinang, ay hinihigop ng isang sinag ng kulay abo na ilaw na bumaril mula sa unang nagyayelo na eksena. Pagkatapos, si Zaisha, Truett, samantala, si Rebella, na mabilis na umiikot sa kalangitan, ay napuspos ng isang malabong itim na ilaw. Unti-unti, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus at naging walang bisa. Nang makita ang eksenang iyon, nagulat si James. Sa oras na ito, ang mga makapangyarihang tinig ng isang lalaki at isang babae ay tumunog mula sa walang bisa. Ang langit at lupa ay kumakalat, nagbabago ang mga bituin, ang mga landas ay hindi nakikita, at ang pag-akyat ay natural. Ang mga may kaalaman na manatiling tahimik.
Dapat silang walang pag-aalala kahit saan sila pupunta. Sa kanila, ang lahat ay hindi makatwiran habang nagsusumikap silang maabot ang tuktok. Nang marinig iyon ni James, tumangala siya sa langit. Nakita niya ang dalawang sinag ng ilaw, isa sa itim at isa sa puti, mabilis na bumababa. Sa isang iglap, naging dalawang matatanda sila na may puting buhok. Nakatayo silang tumayo. Ang isa sa kanila ay nagsuot ng itim na damit, habang ang iba ay nagsuot ng puti. Napakaganda ng kanilang mga auras. Bagaman hindi nila pinalabas ang anumang ilaw, mukhang malakas sila. Sa pagtingin sa kanila, mausisa ang tinanong ni James, maaari ko bang malaman kung kayong mga clones ng dalawang powerhouse ng Rango ng Declan? Mga clones. Ang puting robe na nakatatanda ay sumulyap sa itim na robed elder. Bigla-bigla, tumawa siya. Ganito ba ang ipinakilala ng dalawang lalaki sa ikatlong layer ng lupain ng Forlat? Nag-atubili si James sandali. Nang malapit na siyang magsalita, sumingit ang black-robed elder. Gaano ka iya-hiya? Hindi nagsalita si James. Hayaan mo akong ipaliwanag ito sa iyo sa ganitong paraan. Ngumiti ang puting robe na nakatatanda at tiningnan si James. Maaari lamang nating isaalang-alang bilang mga kaluluwa ng dalawang powerhouse ng Rango ng Declan. May layunin tayong matupad. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nanatili. Nang marinig iyon, tumanggo si James. Gusto kong malaman kung saan napunta ang aking mga kaibigan. Ngumiti ang puti robe na nakatatanda at sinabing, mayroon silang sariling kapalaran. Bakit masigasig ka sa bagay na ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6073. Natapos nila upang maunawaan ang mga makalangit na landas, sabi ng nakatatandang itim. Nauunawaan ang mga makalangit na landas. Biglang bulalas ni James. Nangangahulugan ba ito na ang bawat isa sa kanila ay maaaring maging makalangit na landas ng isang mundo? Ang mga nakaligtas hanggang sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat ay mga buhay na nilalang na may mahusay na kapalaran. Ngumiti ang puti-robed elder habang sinabi niya, bukod, makikita nila ang labanan ng hindi mabilang na mga mundo. Naturally, maiintindihan nila ang mga makalangit na landas. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, itinuro niya ang rebela, nagyelo sa walang bisa. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi ba niya maintindihan ang isang makalangit na landas? Siyempre, kaya niya, masidhing, sinabi ng puting robe na nakatatanda, ngunit masyadong nahuhumaling siya. Kailangan niya ng oras. Sa puntong ito, si James ay nakashock. Hindi niya inaasahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan maliban kay Rebela na maging kwalipikado upang maunawaan ang mga makalangit na landas. Siyempre, ang mga makalangit na landas ay mula sa malaki hanggang maliit at makapangyarihan sa mahina. Kung ihahambing sa Thea, hindi sila maaaring maging sa parehong antas. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng langit na landas ay isang kakilakilabot na kapalaran. Sa pagtingin kay James, na naging tahimik, ang dalawang matatanda ay nagpalitan ng sulyap. Pagkatapos, ngumiti ang puti-robed elder. Bata, dapat mong isipin ang tungkol sa iyong sarili. Hindi ko naisip na maging isang makalangit na landas. Tumangala si James, sapagkat ang aking asawa ay ang makalangit na landas. Totoo iyon. Tumanggo ang puting robe na nakatatanda. Siya ay dumadaan pa rin sa mga paghihirap. Nagtatanong ako tungkol sa iyo. Hindi mo ba nais ang gintong katawan? Nag-aalangan para sa isang habang, nagbuntong hininga si James at sinabing, gusto ko ito, ngunit sigurado akong kakailanganin kong dumaan sa iyong pagsubok. Hindi kami misteryoso tulad ng dalawang lalaki sa ikatlong layer. Dahan-dahan, sinabi ng white-robed elder, wala kaming mga kwalifikasyon upang subukan ka dahil ikaw ang napili ng isa sa mga landas. Ang napiling isa sa mga landas. Nahuli si James. Noong nakaraan, siya ay nakoronahan ang tao mula sa madilim na mundo. Ngayon, nakoronahan siya ang napiling isa sa mga landas. Natagpuan niya itong nakakagulo. Wala kaming gintong katawan. Tumingin ang puti-robed elder kay James. Kailangan mong itapon ito sa iyong sarili. Naguguluhan, tinanong ni James, paano ko ito may hahatid? Ang itim na robe na nakatatanda na tahimik na itinuro sa nakapalibot na lugar. Ito ang mga materyales. Nang marinig iyon, lumingon si James sa direksyon na itinuro niya. Nakita niya ang hindi mabilang na mga powerhouse na selyadong. Kaagad,
natigilan siya. Ginagamit ko ba ang mga ito upang palayasin ang gintong katawan? Ito ay nakasalalay sa iyo. Ang puting robed elder ay nasa likuran ng kanyang likuran habang siya ay ngumiti. Mayroong 4 na yugto sa gininto ang katawan, ang panguna na gintong katawan, Genesis Golden Body, Holy Golden Body, at Ultimate Golden Body. Ang mga materyales dito ay sapat. Huminga ng malalim si James. Nangangahulugan ba ito na kailangan kong sumipsip ng lahat ng mga kapangyarihan ng Genesis ng mga nabubuhay na nilalang na pinigilan dito upang palayasin ang gintong katawan? Tumango ang dalawang matatanda. Tumalikod si James, hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang kailan ito aabutin? Hindi mahalaga iyon. Ngumiti ang puti robe na nakatatanda at sinabing, nag-aalaga lamang kami sa iyong paghahagis ng gintong katawan. Kailangan lang naming tulungan kang mag-iniksyon ng 2 kapangyarihan. Kung tungkol sa kung magkano ang maaari mong makuha, nakasalalay sa iyo. Tulad ng nais ni James na magtanong ng higit pang mga katanungan, nakita niya ang 2 sinag ng ilaw sa itim at puti na lumitaw sa likod ng 2 matatanda at tumungo patungo sa walang bisa. Kasabay nito, ang mga nabubuhay na nilalang na pinigilan ay naging buhay. Tumungo sila kay James. Dapat ba akong lumaban sa isang hukbo ng daan-daang bilyon-bilyong mga nabubuhay na nilalang na nag-iisa? Pagkatapos, tinaladkad ni James ang kanyang katawan at binaril hanggang sa langit. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na lumubog kay James ay tumungo din sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6074. Na nakaharap sa pag-atake ng mga powerhouse, walang oras si James upang isaalang-alang ang kanyang mga aksyon. Kaagad, pumasok siya sa pangalawang form ng labanan sa Marcy Ice. Ang kanyang buong katawan ay nagpalabas ng kulay abo na ilaw. Ang isang malakas na aura ay sumabog agad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga ulap ng pagdurusa sa quasar ay napuno ang kalangitan. Ang quasar kidlat ay halo-halong may madilim na pagdurusa ng kidlat habang ito ay tumama. Ang mga powerhouse na patungo kay James ay napuspos ng kidlat. Huminto sila sa kanilang mga truck at nagsimulang manginig. Kasabay nito, binuksan ni James ang kanyang mga braso. Agad na nagkalat ang pagbuo. Sinipsip niya ang libo-libong mga nabubuhay na nilalang. Lahat ng isang biglaang, ang quasar kidlat at madilim na langit na pagdurusa ng kidlat sa kalangitan ay tumama sa lupa. Sa pagbuo, hindi mabilang na makulay na apoy ang bumaril hanggang sa kalangitan. Ang mga nabubuhay na nilalang na nakulong sa pagbuo ay sumigaw sa sakit. Sumipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis at inihagis ang gininto ang katawan. Si James ay may mga salitang ito sa kanyang isipan. Inilabas niya ang Years 1 Genesis Bell sa kanyang kamay. Pinalaki nito at napuspos ang buong porma sayon. Kasunod ng pagring ng kampanilya, ang hindi mabilang na kamangha-manghang mga kapangyarihan ng Genesis ay mabilis na hinihigop. Sa isang flash, nadama ni James ang kanyang katawan na naglalabas ng isang mahusay na kulay abo at itim na ilaw. Pagkatapos, lumitaw ang isang perpektong pisikal na katawan. Kasunod ng pagsipsip ng hindi mabilang na kamangha-manghang mga kapangyarihan ng Genesis, ang pisikal na katawan ni James ay naging gininto ang mula sa puti. Sa oras na ito, ang mga nabubuhay na nilalang sa pagbuo ay ganap na nasisipsip. Nag-flash si James, at pinalaki niya ang pagbuo. Nilubog niya ang libo-libong mga nabubuhay na nilalang at muling nakulong. Ang gintong ilaw na gawa sa mga kamangha-manghang mga kapangyarihan ng Genesis na lumayo mula sa kanyang pisikal na katawan ay lumaki. Makalipas ang maraming taon, hinihigop niya ang lahat ng mga powerhouse sa lupa. Noon lamang natuklasan niya ang hitsura ng isang gintong katawan. Maaari niyang maramdaman na ito ang unang yugto ng gintong katawan, na kilala bilang panguna na gintong katawan. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba sa banal na gintong katawan. Alam ni James na kung nais niyang dagdagan ang yugto ng gintong katawan, kailangan niyang pumunta sa ikalawang 1603 18 ng Pebrero taong 2024 basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 6074 na antas at masikip laban sa mas malakas na mga powerhouse. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa ikalawang antas ay lahat sa ikapitong pagdurusa ng Years 1 Dale Rango. Sa kanyang kasalukuyang porma sayon at paglilinang, hindi siya masikip laban sa kanila ng madali tulad ng ginawa niya laban sa mga powerhouse sa ika-6 na pagdurusa ng Years 1 Dale.
Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang kakayahan ng ika-6 na pagdurusa ng Urswandale rango. Kaya, nakaupo siya sa isang posisyon ng Lotus at inilagay si Fennec sa pagbuo. Kasabay nito, pinagsama niya ang Nether Demonic Sword na nakuha niya gamit ang Primeval Golden Body. Agad, naramdaman ni James na lumakas siya. Pagkatapos, bumaril siya hanggang sa kalangitan at sinira ang dimensional na puwang. Dumating siya sa susunod na antas ng piramide. Doon, ang mga powerhouse ay nasa ikapitong pagdurusa ng Urswandale rango. Kasunod ng kanyang hitsura, ang mga powerhouse na tinatakan ay agad na nabuhay at nagbulalas sa kanya. Lumitaw ang porma sayon at natrap ang lahat ng mga ito. Sa oras na ito, upang maging ligtas, hindi niya natrap ang 1,000,000 nabubuhay na nilalang. Nakulong lamang siya ng libo-libong mga powerhouse. Habang pinagsama ang porma sayon kay Fennec, sa ilalim ng pag-atake ng Quasar Kidlat sa kalangitan, makulay na apoy sa lupa, at ang galit na hangin, libo-libong mga nabubuhay na nilalang sa Urswandale rango ng ikapitong pagdurusa sa pagbuo ay nasisipsip ng buo sa loob lamang ng ilang taon. Matapos maranasan iyon, mas matapang si James. Gumamit siya ng kalahati ng isang Entrepack upang makuha ang mga powerhouse ng antas na iyon. Kasabay nito, ang kanyang gintong katawan ay sa wakas ay nakarating sa ikalawang yugto ang Genesis Golden Body. Bagaman ang kanyang gintong katawan ay naibalik sa ganitong sukat, hindi siya nasiyahan. Kahit na pagkatapos niyang sumipsap ng labis na kapangyarihan ng Genesis, ang kanyang rango ng paglilinang ay hindi tumaas. Bagaman nais niyang pumunta sa susunod na antas, hindi siya ang tugma ng mga powerhouse sa ikawalong pagdurusa ng Urswandale rango. Sa pag-iisip nito, tumangala si James sa walang bisa. Ano ang nangyayari? Sinisipsap ko ang labis na kapangyarihan ng Genesis. Bakit hindi tumaas ang rango ng paglilinang? Masyado kang sabik sa tagumpay. Sa walang bisa, ang hindi magandang boses ng puting robe na nakatatanda ay tumunog. Ang paglilinang ay tumatagal ng oras. Ang parehong napupunta para sa paghahagis ng gintong katawan. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 6075, paano mo madaragdagan ang iyong rango ng paglilinang kung sumisipsip ka ng mga kapangyarihan ng Genesis ng living beings sa napakalaking sukat? Ito ay Nazayang. Nang marinig iyon, nalilito si James. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi ba nangangahulugang Nazayang niya ang maraming mapagkukunan ng paglilinang? Hindi ka naranasan sa pagdaan ng mga pagdurusa. Masyado kang masigasig. Bigla-bigla, sinabi ng itim na robe na nakatatanda, ipahiram ko sa iyo ang kapangyarihan ng form ng labanan ng marshals. Pumunta sa susunod na antas. Samantala, si Rebella, na nasa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat, ay nabuhay ng maraming taon. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nabawi niya ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang mga pinsala ay gumaling din. Gayunpaman, nang siya ay masira mula sa mga paghihigpit at nakarating sa lupa, nabigla siya sa pinangyarihan. Ang lupa ay napuno ng mga bangkay at basag na mga paa. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang mga nabubuhay na nilalang, na ang paglilinang ay ganap na nasisipsip, ay nagulong ang mga mukha. Ang kanilang natatakot na mga ekspresyon ay nagulat sa Rebella. Sa oras na ito, ang isang nakatatanda sa isang itim na balabal ay lumitaw sa likuran niya. Nahuhumaling ka pa ba? Nang marinig iyon, lumingon si Rebella at tinanong, sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Tumingin ang nakatatandang itim na nakatali sa Rebella. Ang tadhana mo ay siya. Nagulat si Rebella. Ibig mo bang sabihin, James? Hindi ka nasusuklian sa makalangit na landas, ngunit maaari kang makasama sa mga landas. Itinaas ng itim na robe na nakatatanda ang kanyang kamay, at isang sinag ng itim na ilaw ang patungo sa Rebella. Sa susunod na segundo, si Rebella ay napuspos ng isang makapal na itim na ilaw. May pakiramdam siya na magkakaroon siya ng isang pambihirang tagumpay. Naabot ko na ba ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Urswandale? Itinaas ni Rebella ang kanyang kamay. Nahihirapan siyang maniwala. Pansamantala lamang ito. Sa pamamagitan ng isang blanko na mukha, sinabi ng itim na robe na nakatatanda, kailangan niya ang iyong tulong ngayon. Kung hindi mo nais na huminto dito, bitawan ang iyong pagkahumaling at tulungan siyang tame time. Ang kanyang kapalaran at talento ay magbabago ng iyong kapalaran. Kailangan mong isipin ito.
Matapos marinig iyon, huminga ng malalim si Rebella. Nasaan siya? Sa itaas. Ang Black-robed Elder ay nakaturo sa walang bisa. Nang walang pag-aatubili, lumipad si Rebella sa kalangitan at tumungo sa dimensional na puwang kung nasaan si James. Sa sandaling ito, lumitaw ang puting robed Elder. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, tiningnan niya ang itim na robe na nakatatanda. Bakit mo hinayaan ang lihim ng langit sa labas ng bag? Ayokong makaligtaan muli. Huminga ng malalim ang Black-robed Elder. Ang mga mundo ay hindi maaaring magpatuloy sa kaguluhan. May kailangang mga siwa, panipi. Dahan-dahan, sinabi ng puti robe na nakatatanda, ngunit alam mo na magdadala ito sa amin ng mahusay na kapahamakan. Ang Black-robed Elder ay nanatiling tahimik. Siguro isa ka sa kanilang mga pagdurusa. Matapos ang puting robe na nakatatanda ay nagsalita, bumantong hininga siya at umalis. Samantala, itinaas ng Black-robed Elder ang kanyang kamay at tinanggal ang mga bangkay sa lupa. Para bang ang mga nabubuhay na nilalang ay wala doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6076. Sa pyramid tulad ng battlefield sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat, kasama ang Black-robed Elder's Marcy Ice Combat Forms Power, si James ay maaaring umakyat laban sa mga powerhouse sa Yeriswandale Ranks 8th Tribulation. Sa oras na ito, hindi siya sabik sa tagumpay. Matyaga siyang kumilos. Nakulong lamang siya ng isa o dalawang powerhouse sa ika-8 pagdurusa ng Yeriswandale Rango sa pagbuo. Matapos sumipsip ng ilan sa kanilang mga kapangyarihan, ginamit niya ang Yeriswan Genesis Bell upang makuha ang kanilang paglilinang. Pagkatapos nito, maramdaman ni James na nagbago ang kanyang gintong katawan. Kasabay nito, bumuti din ang kanyang paglilinang. Ang isang hakbang sa isang oras, pagkatapos ng pagsipsip ng 12 ng mga powerhouse sa Yeriswandale Rango ng 8 kapigatian, sa wakas ay nakaranas siya ng isang makalangit na pagdurusa. Sinira niya ang rurok ng ika-6 na pagdurusa ng Yeriswandale Rango at pinasok ang mas mababang grado ng ika-7 pagdurusa ng Yeriswandale. Tulad ng malapit ng itapon ni James ang kanyang gintong katawan, nakita niya ang isang madilim na figure na lumilipad mula sa malayo. Nakaharap sa pag-atake ng hindi mabilang na mga nilalang na nabubuhay sa ika-8 pagdurusa ng Yeriswandale Rango, ang figure ay kumalas sa kanyang kamay, at ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay nahulog sa lupa. Nawala ang kanilang mga kaluluwa. Bakit nandito si Rebella? Bulalas ni James. Pagkatapos, dinala niya ang Yeriswan Genesis Bell at natrap ang Rebella. Bakit ka nandito? Sizing up James, sumimangot si Rebella. Bumalik ba ang iyong gintong katawan? Nawala si James sa mga salita. Isang nakatatanda sa isang itim na balabal ang gumagabay sa akin dito. Sa totoo lang, sumagot si Rebella, pinahiram din niya ako ng ilang kapangyarihan. Hiniling niya sa akin na tulungan ka. Nang marinig iyon, pininturahan ni James ang kanyang mga mata. Nasa rurok ka ba ng ika-9 na pagdurusa ng Yeriswandale? Pansamantala lamang ito. Bumantong hininga si Rebella. Bakit ka sumang-ayon na tulungan ako? Bigla-bigla, hinawakan ni James ang kwelyo ni Rebella at galit na sumigaw, dagdagan nito ang iyong kapahamakan. Maaari kang mahulog sa susunod na pagdurusa at hindi kailanman maabot ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Yeriswandale Rango. Hindi na ako nagmamalasakit doon. Nakahinga, tumingin si Rebella kay James. Hindi ako sam-asang-ayon dito. Pinakawalan ni James ang Rebella at sinabing, kahit na ipinahiram ka niya sa iyo ng ilang kapangyarihan, kung hindi mo ito gagamitin, hindi tataas ang tadhana. Kapag kailangan mong dumaan sa mga paghihirap, gagamitin ko ang Yeriswan Genesis Bell at Quasar na mga ulap ng pagdurusa upang matulungan ka. Matagumpay kang dumadaan sa mga pagdurusa at papasok sa rurok ng Yeriswandale Ranks 9th Tribulation. Panipi. Nakatitig kay James, tumawa si Rebella. Ang kanyang mentor, na nagturo sa kanyang mga landas, inabandona at tinatakan siya sa lupain ng Forlat. Sa kabilang banda, ang demonyo mula sa madilim na mundo, na nais niyang patayin, ay sinusubukan na pigilan siya mula sa pagdaragdag ng kanyang kapahamakan. Ito ay tulad ng isang malaking pagkakaiba. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Rebella. James, sa iyong mga salita ngayon lamang, nalutas ang aking pagkahumaling. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. 3 karayom ang lumabas mula sa kanyang kamay.
Sa pamamagitan ng isang sinag ng itim na ilaw, lumipad sila mula sa Years 1 Genesis Bell at malubhang nasugatan ang 12 ng mga powerhouse sa ikawalong pagdurusa sa Years 1 Dale Rango sa labas. Nang makita iyon, nabalisa si James. Baliw ka ba? Hindi ako. Ngumiti si Rebella at sinabing, masasaktan ko ang mga nabubuhay na nilalang na ito para sa iyo na sumipsip ng kanilang mga kapangyarihan sa Genesis. Kailangan mo lamang na tumuon sa pagpapabuti ng iyong paglilinang. Pagkatapos nito, sinira niya ang Years 1 Genesis Bell at sumugod patungo sa hindi mabilang na mga powerhouse sa ikawalong pagdurusa ng Years 1 Dale sa labas ng mundo. Kung saan man siya pumasa, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang sa Years 1 Dale Rango ng 8 kapigatian ay mahuhulog sa lupa, malubhang nasugatan. Dahil pansamantala siya sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale Rank, nagpatuloy siya sa pagpatay. Nang makita iyon, isinaaktibo ni James ang Years 1 Genesis Bell nang walang pag-aatubili. Sinimulan niya ang isa pang pag-ikot ng pagsipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis. Sa sandaling iyon, sa walang bisa ng ika-4 na layer ng Forlat Land, dalawang matatanda, isa sa isang itim na balabal at isa sa isang puting balabal, nakita ang eksenang ito at nagpalitan ng sulyap. Sa hindi mabilang na Great Genesis Worlds, sa santuaryo ng isang mahiwagang sekta, si Lady Jacinth, na nasa isang nagniningas na pulang balabal, ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Tumingin siya sa walang bisa. Mayroong isang bola ng enerhiya na nilalaman sa isang itim na lotus. Ang kanyang nakakaakit na mga mata ay nanatiling bukas. Siya ay may isang mapaglarong at masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6077. Sa Enerhiya Ball, ang tanawin ni James na sumisipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat kasama ang Rebella ay ipinakita. Si Lady Jacinth ay tila interesado sa sitwasyon habang nakalimutan niya ang 12 ng mga powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale na nakaluhod sa harap niya. Sa sandaling ito, ang isang matanda na may puting buhok na nakaluhod sa harap ay nakataas ang kanyang ulo, nanginginig. Lord. Bago siya makatapos ng pagsasalita, hinawakan siya ni Lady Jacinth. Kaagad, siya ay napuspos ng isang walang kabuluhan na ilaw ng magenta. Sa susunod na segundo, ang nakatatanda na may puting buhok ay sumigaw ng labis. Ang kanyang buong katawan ay nagulong. Sa isang sulyap ng isang mata, ang nakatatanda na may puting buhok ay nasisipsip ng buo. Natigilan ang eksena sa lahat ng mga powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale Rango. Lahat sila ay nanatili sa lupa at nang ahas na hindi huminga. Ito ay kapaki-pakinabang. Tumawa si Lady Jacinth. Ang pamamaraang ito ng pagsipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginamit ko dati. Panipi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inalis ang bola ng enerhiya. Mukha siyang masama habang sinulyapan niya ang mga powerhouse na nakaluhod sa lupa. Dapat mong malaman kung ano ang gagawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Huwag mo akong mag-alala. Magninilay ako sa pag-iisa sa susunod na ilang taon. Maaari kang umalis ngayon. Nang marinig iyon, ang pangkat ng mga powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Dale ay nadama. Tumayo silang lahat at umalis. Noon lamang ngumiti si Lady Jacinth. James, kawili-wili ka. Tila dapat kita makilala sa lupain ng Forlat at hayaan ang mga langaw na pumatay sa bawat isa. Pagkatapos, lumitaw siya sa pasukan ng HUD passage ng Demon Prison. Sa pagtingin sa malaking selyo sa unahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang sinag ng magenta light ang bumaril mula sa kanyang kamay. Kasunod ng tunog ng isang malakas na boom, ang selyo ay sumabog na may nakasisilaw na ilaw. Oh! Nag-sneer si Lady Jacinth at sinabi, magaling si Layla. Magaling ka rin. Sa sandaling ito, isang nakapangangilabot na boses ang tumunog sa likuran ni Lady Jacinth. Sa susunod na segundo, isang kakilakilabot na kapangyarihan ang sumalakay sa kanya. Kalmado, itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang kamay, at ang mga madilim na ulap ng pagdurusa ay napuno ng kalangitan. Pagkatapos, hindi mabilang na madilim na kidlat ang nakarating. Agad na, ang kakilakilabot na kapangyarihan na sisalakay sa Lady Jacinth ay tumigil. Ang mahiwagang figure sa likuran niya ay nanginginig din mula sa kidlat. Sa sandaling iyon, lumingon si Lady Jacinth at ngumiti sa mahiwagang figure. Zachary,
Hindi ka ba medyo mayabang na isipin na maaari kang umakyat laban sa akin na may isang clone lamang? Boom! Ang mahiwagang figure ay kumalas sa madilim na mga ulap ng pagdurusa sa kalangitan. Pagkatapos, lumitaw si Zachary. Nakatitig kay Lady Jacinth, tumawa siya. Pupunta ka sa sekta ng Timaeus sapagkat ang magaan na landas ng langit ay kasama ko. Hindi ko gusto ang sinabi mo. Hinahabol ni Lady Jacinth ang kanyang mga labi. Kung mayroon kang kakayahan, dumating sa lupain ng Forlat sa iyong pangunahing sarili at labanan ako. Gaano ka matapang sa iyo, galit na sinabi ni Zachary. Sa palagay mo ba ang pagpasok ng lupain ng Forlat? Boom! Sinuntok ni Lady Jacinth ang clone ni Zachary. Maingay ka, sigaw ni Lady Jacinth, sabihin mo lang na duwag ka. Bakit ka nagpapanggap na misteryoso? Isa pagkatapos, lumingon siya at sinuntok ang mahiwagang selyo. Kasunod ng hindi mabilang na pagsabog, nasira ang selyo. Pagkatapos nito, siyam na gintong kaldero ang lumulutang sa kanya. Iningatan niya silang lahat. James, darating ako. Tumawa si Lady Jacinth. Nagiging isang itim na lotus, tumungo siya sa daanan ng HUD. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6078. Sa walang bisa ng ika-4 na layer ng lupain ng Forlat, dalawang matatanda, isa sa isang itim na balabal at ang isa pa sa isang puting balabal, ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Bigla, binuksan nila ang kanilang mga mata. Siya ang Genesis Black Lotus at madilim na langit na landas. Paano niya maiiwasan ang kanyang kapalaran? Sumimangot ang puti robe na matatanda. Ang pagdurusa ng emosyon ay hindi dapat lumitaw ngayon. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Pagkatapos, nawala ang dalawang matatanda. Sa ikatlong layer ng Forlat Land, isang itim na lotus exuding pink light ang lumapag sa isang rurok ng bundok. Bigla, napahinto ito ng dalawang matatanda. Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay nagpalabas ng nakasisilaw na lila na ilaw. Agad, napuno ng ilaw ang buong ikatlong layer ng lupain ng Forlat. Ang dalawang matatanda ay napuspos sa ilaw. Kasabay nito, binaril nila ang dalawang sinag ng ilaw, isa sa itim at isa sa puti, patungo sa itim na lotus, na tinapakan ito. Kayong dalawa ay mga kaluluwa lamang. Bakit kayo nosy? Kapag ang itim na lotus ay nakalock ng dalawang sinag ng ilaw, mabilis itong pinaikot. Paminsan-minsan, magbabago ito sa anyo ng Lady Jacinth at pagkatapos ay bumalik sa Black Lotus. Galit ito. Ano ang isang malakas na malevolent na enerhiya? Ang puti-robed elder ay sumangot at sinabing, siya ay magiging isang mahusay na pagdurusa para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Hindi namin siya papayagan sa ika-4 na layer. Ang nakatatanda sa isang itim na balabal ay ginamit ang kanyang kamao upang masuntok ang itim na lotus na may nakasisindak na kapangyarihan ng form ng labanan sa Marcy Ice. Sa sandaling ito, ang Black Lotus ay naging anyo ng Lady Jacinth. Sa pamamagitan ng isang alon ng isang kamay, hindi mabilang na madilim na kidlat ang tumama mula sa kalangitan. Ang dalawang matatanda ay nanatili pa rin sa kidlat, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagpalabas ng gintong ilaw. Pumunta sa impyerno. Umungol si Lady Jacinth. Ang lilang ilaw ay lumitaw sa buong katawan niya. Ang kahanga-hangang madilim na kapangyarihan ay sumalampak sa dalawang matatanda. Pagkatapos, bumaril si Lady Jacinth sa kalangitan. Noong kalagitnaan ng hangin, nakaupo siya sa isang itim na lotus na tumawid ang kanyang mga binti. Kasunod ng unang pamumulaklak ng itim na lotus, ang malevolent na enerhiya sa mga nakapalibot na lugar ay naging mayaman, na naging sanhi ng pagkatakot sa dalawang matatanda. Matapos mamulaklak ang itim na lotus, ang itaas na katawan ni Lady Jacinth ay napuspos ng malabong lila na ilaw. Sa likuran niya, libo-libong mga itim na lotus ang namumulaklak. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw ang nakatatandang puting robe na nakatatanda. Ang napiling isa sa mga landas ay hindi nagtapon ng pangwakas na gininto ang katawan, at hindi niya nasira ang Uriswandail Rango ng 8 mundo. Hindi natin hayaang maunawaan ang madilim na langit na landas. Kung hindi, ang pagkakasunod-sunod ng lahat ng mga mundo ay magiging kaguluhan. Ito ay magiging doomsday para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Hayaan siyang dumaan sa isa pang pagdurusa. Pagkatapos, ang itim na robe na nakatatanda ay naging isang itim na ilaw at binaril hanggang sa kalangitan. Kasabay nito,
Ang puting robe na nakatatanda ay naging isang puting ilaw at lumipad sa walang bisa, na pinagsama ang itim na ilaw. Agad na, ang dalawang ilaw ay pinaikot, na bumubuo ng hugis ng Tai Chi. Ang hugis ng Tai Chi ay dahan-daang dumura sa kalangitan sa itaas ng 3,000 mahusay na Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, isang malaking hugis ng Tai Chi na napuno ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Ang isang nakasisindak na itim at puting ilaw ay sumabog. Ang itim at puting ilaw ay bumaril patungo sa ikatlong layer ng lupain ng Forlat. Ito ay ganap na hinihigop ng pattern ng umiikot na Tai Chi sa walang bisa, na ginagawang mabilis ang pattern. Sa susunod na segundo, dalawang sinag ng ilaw, isa sa itim at isa sa puti, patungo sa Lady Jacinth, na nakaupo sa isang itim na lotus. Sinira nila ang hindi mabilang na mga itim na lotus na namumulaklak sandali lamang. Hindi ako makapaniwala na ginamit mo ang lakas ng landas upang sugpuin ako. Gaano ka kasuklam-suklam? Galit na galit si Lady Jacinth, ngunit habang siya ay napuspos ng itim at puting ilaw, ang itim na lotus na namumulaklak. Kasabay nito, si Lady Jacinth ay naglabas ng dugo. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6079. Sa sandaling ito, ang kanyang buhok ay ibinaba. Ang kanyang buong katawan ay nagpalabas ng lilang ilaw, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng mapang-akit na kasamaan. Sa walang bisa, ang maliit na Tai Chi ay dahan-daang tumigil sa pag-ikot. Ito ay naging dalawang matatanda, isa sa isang itim na balabal at ang isa pa sa isang puting balabal. Ang mga matatanda ay nakarating sa lupa. Kasabay nito, nawala ang malaking Tai Chi na sumulpat sa kalangitan ng lahat ng mga mundo. Nakatitig kay Lady Jacinth na nakaupo sa lupa, nagbuntong hininga ang puting-robed elder. Hindi namin nais na gawin ito, ngunit kailangan mo lamang pilitin ang iyong paraan. Masyado kang mapaglarong. Tumingin din ang black-robed elder kay Lady Jacinth. Iniiwasan mo ang iyong kapahamakan sa pamamagitan ng pag-on sa isang Genesis Black Lotus upang makapasok sa lupain ng Forlat. Maiintindihan namin iyon, ngunit hindi mo dapat hanapin ang ika-4 na layer kapag pumasok ka sa ikatlong layer. Masyado kang sakam para sa tagumpay at may mga pang-uutos na motibo. Mayroon akong kasaysayan sa buhay na iyon. Itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang ulo at sumigaw, hindi ba ako makakapunta at mabayaran siya? Sa palagay mo ba ay hindi natin makita ang iyong isip dahil kami ay mga kaluluwa? Tumawa ang puti-robed elder at sinabing, kami kaluluwa, ngunit nasa ranggo tayo ng quasi-dailkon. Kaya, makikita natin sa pamamagitan ng mga kaluluwa. Nais mo lamang siyang ubusin siya dahil mayroon siyang Martial's Combat Form Power at Historial Power. Ang mga itim na nakayayakap na nakatatanda ay nag-iwas sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi mo alam na bukod sa magaan na langit na landas, kailangan mo ring dumaan sa isang pagdurusa sa kanya. Kung hindi, hindi ka na babalik sa iyong orihinal na lugar. Nang marinig ang mga salita ng dalawang matatanda, tumangala si Lady Jacinth at huminga ng malalim. Ginawa kayong mga batas, kayo ay nag-aayos din ng mga fate. Naturally, mayroon kang libo-libong mga paliwanag. Kung wala kang providence sa kanya, hindi kami magiging mabait sa iyo. Sumingit ang puti-robed elder at sinabing, buhay ka pa hindi dahil sa malakas ka ngunit dahil ang iyong patunay na kasama niya ay naisave ang iyong buhay. Ang mga landas sa langit ay hindi mahusay. Ang nakatatanda sa isang itim na balabal ay nagsabi, pinatay namin ang parehong zenith langit na landas at sagradong langit na landas. Kahit na ikaw ay isa sa 4 na labis na langit, maaari kaming humingi ng kapalit. Nang marinig iyon, ngumiti si Lady Jacinth. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga taktika ang mayroon ka. Magkakaroon ako ng buhay na ito. Naniniwala ako na sa huli ay iiwan niya ang lupain ng Forlat. Hindi ka makakagawa ng anuman. Panipi. Pagkatapos nito, tumayo siya at sinukli ang kanyang magulo na buhok gamit ang kanyang mga daliri. Pumunta sa iyong pagdurusa, sabi ng puting robe na matatanda. Hindi siya isang taong maaari mong ubusin. Sumiksik si Lady Jacinth. Pagkatapos, inabot niya ang mga balbas ng dalawang matatanda. Sumimangot ang itim na nakayakap na nakatatanda. Hindi ko kayo matalo ngayon, ngunit maaari kong makuha ang ilan sa iyong mga balbas. Malubha, sinabi ni Lady Jacinth,
Kailangan kong mapanatili ang aking dignidad pagkatapos ng lahat, di ba? Ang dalawang matatanda ay hindi nagsasalita. Matapos umalis si Lady Jacinth, bumantong hininga ang puting robe na nakatatanda. Ang makalangit na landas na ito ay ang pinaka hindi mapakali at mapaglarong isa sa lahat ng mga landas sa langit. Hindi siya isang makalangit na landas sa nakaraan. Ang itim na nakayuko na nakatatanda ay sumulyap sa nakatatanda sa isang puting balabal. Dahil siya ay masyadong mapaglarong, siya ay na-demote sa isang makalangit na landas. Sa tuwing siya ay muling nagkatawang tao, mabubura ang kanyang memorya. Maraming beses na siyang nabigyan ng maraming beses, subalit ang kanyang pagkatao ay hindi mababago. Masyado siyang nag-dote sa kanya. Kahit gaano siya ka-playful, handa pa rin siyang turuan siya. Ang iyong Panginoon ay palaging ganito. Ang puti-robed elder ay sumangot at sinabing, hindi siya mahigpit kapag kailangan niya. Pinapayagan niya ang mga bagay sa halip na disiplinahin siya. Sinabi ng itim na robe na nakatatanda, "Hoy, ano ang ibig mong sabihin doon? Huminto tayo dito." Ang napiling isa sa mga landas ay naging mapaglaruan din. Pagkatapos, ang nakatatanda sa isang katumbas ang puting balabal ay nawala. Kinuha si Abak, ang black-robed elder ay walang magawa ang kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 680. Sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat, sa ilalim ng piramide, hinahanap ni na James at Rebella ang pasukan. Hindi man lang nag-abala si James na ang kanyang gintong katawan ay hindi ganap na itinapon. Ito ay dahil natuklasan ni James na ang memorya ng inskripsyon na naiwan ay nagniningning sa puwang ng kayamanan. Alam niya na ang ibig sabihin nito ay malapit sa Thea. Kung wala siya sa ika-4 na layer, siya ay nasa pangatlo, pangalawa, o unang layer. Dapat ay nasa lupain na siya. Sigurado si James tungkol dito dahil nang makilala niya si Thea, ang muling pagkakatawang tao ng ilaw na landas ng langit, ang inscription ng memorya ay walang reaksyon. Gayunpaman, kahit gaano pa siya hinanap para sa pasukan, hindi niya ito mahanap. Matapos ang pag-teleport ng maraming beses, nasa ilalim pa rin siya ng pyramid. Nabigo siya. Sinamahan siya ni Rebella nang hindi nagtatanong ng anumang mga katanungan o nagsasabi ng anuman. Para siyang hangin. Sa oras na ito, dalawang sinag ng ilaw, isa sa itim at isa sa puti, na sinaksak. Lumitaw ang dalawang matatanda. Ano ang ginawa mo kay Thea? Sa mga pulang mata, tumayo si James. Ang dalawang matatanda ay nagpalitan ng sulyap at nanatiling tahimik. Narito siya upang makita ako. Inihaw ni James ang kanyang ngipin at tinanong, bakit hindi mo ako makita? Narito siya para sa iyo, sabi ng puting robe na nakatatanda, ngunit hindi siya narito upang makisama sa iyo. Narito siya upang kainin ka. Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Kung inilalagay ko ang inskripsyon ng memorya sa kanyang katawan, maaalala niya kung sino ako. Sa palagay mo ba ay may pagkakataon kang gawin iyon sa iyong paglilinang? Nakatitig ang black-robed elder kay James. Nang marinig iyon, nawawala si James para sa mga salita. Nakita namin ang inskripsyon ng memorya. Bumantong hininga ang puti-robed elder at sinabing, walang paraan na may lalagay mo ang inskripsyon sa kanyang katawan ngayon. Hindi ito dahil hindi ka sapat. Ito ay dahil hindi pa ito oras. Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si James. Siya ang madilim na makalangit na landas. Sinabi ng nakatatandang itim na nakayuko, hindi niya naintindihan ang madilim na landas ng langit, kaya hindi pa siya itinuturing na madilim na landas ng langit. At ang inskripsyon ay mula sa madilim na makalangit na landas ng nakaraang buhay. Ginambala ni James ang nakatatandang itim. Nangangahulugan ba ito na gagana lamang ang inskripsyon kapag siya ay talagang naging madilim na landas sa langit? Siguro. Ang itim na robe na nakatatanda ay hinampas ang kanyang balbas at nagbigay ng isang hindi malinaw na sagot. Kasalukuyan siyang mapanganib. Ipinapaalala ng puti robe na nakatatanda, hindi mo naabot ang rurok ng Uriswandale rango ng 8 kapigatian. Hindi mo makontrol ang kapangyarihan ng form ng labanan ng marshals at kapangyarihan ng kasaysayan. Kapag lumabas ka, haharapin mo ang mga paghihirap. Ang pagdinig na gumawa ng malalim na paghinga ni James. Nanatili siya sa ika-4 na layer ng lupain ng Forlat sa loob ng mahabang panahon, na sumisipsip sa mga kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mataas na ranggo, walang kalsada na mga nilalang.
Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nakarating lamang sa gitnang baitang ng ikapitong pagdurusa ng Yereswandale ranggo. Ang kanyang gintong katawan ay nasa ikalawang yugto pa rin, ang Genesis Golden Body. Hindi niya alam kung gaano katagal kailangan niyang palayasin ang panghuli gininto ang katawan at maabot ang rurok ng ikawalong pagdurusa ng Yereswandale ranggo. Dahil sa hitsura ni Thea, si James, na una nang mapagpasensya, ay nabalisa. Sa pag-iisip nito, nahihiya si James. Bowing sa dalawang matatanda, tinanong niya, maaari ko bang malaman kung nasaktan mo siya ng dalawa? Hindi namin kukunin ang kanyang buhay para sa iyong kapakanan. Sabi ng puti-robed elder na may ngiti. Ang dalawa sa iyo ay pagdurusa sa pagdurusa. Bumantong hininga ang black-robed elder at sinabing, walang makakaya. Kayo ay kailangan mong tapusin ang iyong sarili. Nang marinig iyon, tumanggo si James. Nasaktan ko kayong dalawa ngayon lang. Babalik ako kaagad at magpapatuloy sa paghahagis ng aking gintong katawan at pagpapabuti ng aking paglilinang. Panipi. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng ilaw ng tibak at binaril hanggang sa piramide. Sinulyapan ni Rebella ang dalawang matatanda at sumunod kay James. Ang dalawang matatanda ay hinawakan ang kanilang mga balbas ng sabay at tumanggo, nasisiyahan. Naisip nila, ano ang isang matalinong nabubuhay. Naiintindihan niya kung ano ang kailangan niyang gawin sa sandaling binigyan ng gabay. Ang paghahagis ng panghuli gininto ang katawan at maabot ang rurok ng ikawalong pagdurusa ng Yereswandale ay ang susunod na mga target ni James. Ngayon na mayroon siyang mga target, ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis upang mapagbuti ang kanyang sarili. Sa kanyang libreng oras, mag-inom siya kasama si Rebella at ang dalawang matatanda o may chat. Hindi alam kung gaano katagal lumipas. Matapos magsikap, nakarating siya sa gitnang baitang ng ikawalong pagdurusa ng Yereswandale ranggo. Ang kanyang gintong katawan ay nakarating din sa banal na gintong katawan. Sa wakas, nakatanggap siya ng mabuting balita. Inanyayahan siya ng dalawang matatanda at Rebella na umupo sa isang rurok ng bundok. Sa walang bisa ay maraming malalaking bola ng enerhiya. Ang mga larawan na ipinakita ay si Truett. Una, si Truett, na naipasa ang pagsubok sa langit na landas, ay ipinakita.